Nag-counterflow sa isang highway sa Ohio sa Amerika ang dalawang kabayo. Nakatakas mula sa kwadra ang mga kabayong pag-aari raw ng pulisya. Na-recover naman ng mga pulis ang mga kabayo kalaunan. Sa Nevada, malalaking bola ng halamang tumbleweeds ang namataang pagulong-gulong sa kalsada habang tinatangay ng hangin. Sa Utah naman, halos matakpan ng sandamakmak na malalaking tumbleweed ang ilang bahay at kotse matapos hanginin. Bagamat itinuturing na simbolo ng American West, ang mga tumbleweed o Russian thistle ay hindi native sa Amerika at itinuturing na invasive weed ng US Department of Agriculture. Posible itong lumaki ng hanggang 6 na talampakan at nagkakalat ng binhi habang gumugulong. Kapapasok lang na balita, nauwi sa habulan at barilan ng operasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group laban sa isang Chinese national sa BGC sa Taguig. Isisimbisanan ng pulisya ang 3 warrant of arrest para sa mga kasong deceit, resistance and disobedience to an agent of a person in authority at unjust vexation laban sa suspect. Pero pumulag daw siya at nagpaputok. Dito na nagkahabulan. Isinugod sa ospital ng suspect, wala pa siyang pahayag. Tinuklaw ng ahas ang isang bata sa Tampakan, South Cotabato. Nung una, hawak pa ng bata ang ahas at tila nilalaro pa. Inihagis pa niya ito sa mga nasa paligid. Maya-maya, tinuklaw ng ahas ang bata. Dinala ang bata sa ospital para maturukan ng antivenom. Hindi raw pinakawalan ng bata ang ahas at inilagay pa sa aquarium sa kanilang bahay. Nagpatulong na ang barangay sa DENR para maibalik ang ahas sa kagubatan. Narito ang ilang tips sakaling makakita ng ahas. Huwag magpanik. Huwag ding lalapitan o gagalawin ang ahas. Mainam din kung hindi tatakbo dahil baka isipin itong inaatake sila. Bawal ang pagpataya sa wildlife animals gaya ng ahas, maliban kung ito ay emergency o nalalagay sa panganib ang iyong buhay. Tumawag sa DENR Wildlife Rescue Center kung kailangan ng tulong para maalis ang ahas. Pangulong Bongbong Marcos nakipagkita sa Filipino community sa Melbourne, Australia. Bago nito, dumalo ang Pangulo sa forum ng think tank na Lowy Institute. Git ng Pangulo, hindi niya polisiya na magpalit ng posisyon sa pagharap sa China. Itinataguyod lang daw niya ang territorial integrity ng Pilipinas, pero hindi raw sunod-sunuran ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika. Sa isang business forum, hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante mula sa Australia na mamuhunan sa Pilipinas. Nakapulong din ng Pangulo si Cambodian Prime Minister Hun Manet. Isa sa mga napagkasunduan nila ang pagpapalakas ng kalakalan sa agrikultura, partikular na sa bigas. Mahigit 100 opisyal ng National Food Authority sinuspindi ng Ombudsman. Dahil daw yan sa palaguman ng pagbenta ng bigas sa mga pinaburang trader. Si Agriculture Secretary Chu Laurel muna ang tatayong pinuno ng NFA. Sinisikap ang makuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga nasuspindi. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaya ng Pinay, yan ang pinatunayan ng isang babaeng opisyal ng Philippine Coast Guard na inakyat ang 7 pinakamatataas na bundok sa buong mundo. Kinilala si Coast Guard Lieutenant Commander Karina Dayondon sa Stop and Salute Flag Raising Ceremony sa Rizal Park. Pinakahuling naakyat ni Dayondon ng Mount Vinson sa Antarctica. Kabilang din sina Coast Guard Petty Officer First Class Noel Cristina Penetrante at Janet Bellarmino sa mga kababaihang kinilala bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Women's Month. Kasama sila ni Dayondon sa kauna-unahang all-women team sa Pilipinas at Southeast Asia na nakarating sa summit ng pinakamataas na bundok sa mundo na Mount Everest noong 2007.